Welcome back guys. Today update ko lang kayo dun sa ginagawa kong kung saan process na ako. So bali kahapon, yun nga, ini-stretch out ko yung auger. So okay naman, pero may konting i-refer pa kasi yung auger na to, so bali ito yung magiging likuran. So ito yung harap. Yung harap masyadong mahaba. So ipe-press, babalik ko siya ng konti. Tapos kakatin ko rin to. So okay naman siya. So bali na ang fully weld ko lang kahapon yung harap. So ito lang. So this week o next week i-fully weld ko na siya lahat. Tapos pakinisin ko siya. Pa-finalize ko na siya. So ngayon naman sa bahay yung ginawa ko yung cone niya, yung cone feeder niya, ayun naman yung ginawa ko. Kinating ko yung side niya tapos para sumakto siya dun, may sampa ko siya sa pipe. So ito naman pala guys yung mga tinabas kong plate. So binili ko to dun sa Chinchong Hardware super plate. So bali green ko na rin to. Tapos ngayon yung opening niya, yung bunganga, ito yung bunganga, tapos yung mismong feeder niya. So inanuhan ko lang ng mga 120 para hindi naman siya gaanong yung overfeed, baka mabulunan kasi yung auger eh. So kaya katamtaman lang, tsaka maikli lang kasi yung pinaka pipe ko niya. So hindi ko nilakihan masyado. Pwede ko siyang gawing 150 yung pinaka niya, butas, ang haba. Pero yun nga, maliit lang yung ko. So tama lang to. Pero pwede na rin pang largahan yan yung ganyang bibig. So bali ipe-paste ko lang siya temporary kasi para ma-set up ko siya dun sa pipe ko. So yung pipe ko naman bubutasan ko. Kaya ang gagawin ko ngayon, lagyan ko lang siya ng tape para dumikit. So pwede ko siya mabuhat mamaya. Yan. Quick dry to, mga 10 lang. Mga 5 minutes o 10. Pwede na siyang buhatin. Kasi ipo-position ko siya dun sa 5. So yung 5, so ikakating ko ngayon, lalagyan ko ng butas. So guys, bali ito na pala yung pagsasampahan ko ng cone feeder. So kinat ko na siya ngayon. Kanina sinukatan ko na. So ito na yun guys. So hindi ko pa pala pinutol yung haba nung nung pipe. Pero yung roughly sukat ko lang is hanggang dito sa may papel. Tinandaan ko lang. Kasi pag may adjustment pa rin ako, medyo yung auger ko either lumiit o humaba. So may adjust ko pa siya bago yung final cutting. So bali ito na yun guys. So ito yung cone kanina na ginawa ko, tapos tinabas ko rin yun para makasampa siya dun sa pipe. So ang luwag nga niya nasa 100, yung pinaka ilalim niya, tsaka dito sa kabila, so 130 mm. At ngayong umaga naman itong pipe, so nung nabuo ko na siya, nagkaroon na ako ng sukat para dito sa pipe. So kinating ko ngayon this morning.
So bali ganito yung magiging concept niyan. So step by step nga lang. So try kung i-assemble. Tingnan natin kung ano. Tapos next time ipupuli weld ko na rin sila. So bali ito nga pala yung pipe. So bali itong pipe na to hanggang may marking nga ako eh. Hanggang dito puputulin ko yan. Pero hindi ko pa pa-finalize kasi tatry ko kasi pag pernes ko to ng konti, dinalik ko, so i-clean na yung sukat ko. So, kaya hindi ko pa siya pinapress, kinakat. So bali ganito mangyayari dyan. Shafting, tapos ito yung auger ko. Itong auger na to, bali tatabasan ko rin to rito. May marking na ako. Kasi nung na-stretch out na siya, so medyo na out of line siya rito sa tatlo. Lumabas ng konti. So kailangan tabasan to. Yung ito at saka yung sa likod. Konti lang naman. Gagrind ko yan. Pero nakakapasok siya sa pipe. Pag pinasok mo naman siya sa pipe, yan, pasok siya sa pipe. Yan, kita dito yung sasayad. So kailangan kong yan yun. So ang kakaroon ng pay, bali may allowance na yan, mga 2mm 2mm. Tapos tatry kong ipasok yung shaft. Bali ito yung shaft. Ito yung shaft guys. Nandun na sa likod. So pupus ko lang. Makikita natin dito yung papasok na dito yan. Ayan. So medyo mahirap. Yan. Yung kagandahan kapag inunat mo yung auger tapos meron kang shaft, so ano siya, accurate siya. Accurate yung gitna niya. Lalabasin natin yung shaft niya. So bali ito na yan guys. So yung pinakalas sa yung likuran niya, so bali ayun yung hanggang dito. Kailangan makatapat siya rito para pag nag-feed ka, so hindi atras, hindi yung ito. Yan, bali ganyan yan. Yan, kailangan magkatapat siya. Para pag ikot niya, lahat na nandito bumabagsak, puro patulak talaga yun. So bali ito yung ginawa kong reference na niya. So pag unikot yan, hanggang nun lang. At ito naman yung cone na ginawa ko. So i-weld ko rin to, pero yan, timing lang. Teka lang, lagyan natin ng, ako bumagsak eh. Ayan. Lagyan natin ng salag sa kabilaan para hindi siya. So ayan na yan guys. So ito na yung progress ngayon. So nagawa ko na yung cone. So welding ko na lang yan. Tapos yung blade naman, yung blade niya naman, so bali yun ang connect yung gearbox na to, lalapit dito to hanggang dito, kasi lagyan ko pa ng yung bearing, pillow bearing ba tawag doon, lagyan ko ng isa dito para siya stable. So magiging yung stable yung niya, straight. So lagyan ko siya ng bearing. Tapos ito namang harap, so ganito magiging style niyan. Ito i-weld ko direct dito sa pipe. Ganyan yan.
Tapos kapag gagamitin ko crusher para i-crush yung charcoal, ito naman. So isasalpa ko to dyan. Yung blade pala muna. Merong blade to. Hindi pa kasi So ito yung pinaka blade nya muna. Ang blade nya guys, 5mm din yung thickness. So hindi ko nilagyan ng makapal kasi yun yung material ko, 5mm. 5mm yung thickness ng blade, 5mm din yung thickness nitong yung maraming hole. So ganyan mangyayari dyan. Ayan. So hindi totally talaga flat yan, pero hindi ko pa may ngayon. So yun yung progress. After this May month finish na to. May June testing na to. Bali meron na akong kahoy. Mayroon na akong isang bag na kahoy. Tapos ngayong araw na to, yung si uncle dito, yung aking neighbor, nagputol ng mangga. Nakita ko rito. So bali yun yung mangga, pinutol niya. Tapos lahat ng sanga, sabi ko, uncle, ano gagawin mo sa sanga? Tapon daw. Ngayon pinagkukuha ko yung sanga, itinabi ko na dun banda sa pinagpuputol ko kanina. Ang sabi niya, buong puno raw yan, puputulin niya. Sabi ko, sige, hingin ko na lang yung mga kahoy. Sabi niya, okay. Ang bait ng mga kapitbahay ko rito. Lalo na yan si uncle. Kada kupra ng saging, binibigyan ako niyan. Pero pagdating naman ng Raya, give and take, balikan ko naman siya. Binibigyan ko rin siya. Ganun lang naman pagka-neighbor mo, give and take. So ito na yan guys. So mga isang buwan pa guys, yari na to. Siyempre kada may time lang ako, day off, doon ko siya nagagawa. Tsaka nile-level ko na siya. Pag naka-level na yan, cutting na yan. So kailangan ko ng plate. Nakita mo may plate, halos gitna siya nung pipe. So ito yung tamang level na yan. Tapos ito naman, meron akong pyesa. So direct na to. Ito na yung pinakapako. We-welding ko yan, kabilaan, solid. Tapos ito solid din, welding, lahat welding. At yung susunod niyan, pag nayari ko na to, yung frame naman niya, yung pinaka frame niya, paa. So that's it for the day guys. So ito yung progress ko ngayon, at magbi-video pa rin ako ng mga kung anong parts na ng mga natapos ko. Thank you guys.